Hello mga ga, matagal na po itong request kung paano ba daw lulutuin ko po yung paninda ko na pineapple fried donut. Kaya to this video, i-share ko naman sa inyo kung paano ba natin lulutuin yung ating pineapple fried donut mga ga. Madali lang po itong gawin at talaga namang masarap at mabinta. Kaya simulan na po natin. I-enjoy lang po natin mga ga yung paggawa kahit pagod. So dito unahin po natin gawin yung ating palaman. 150 grams ng cornstarch, 300 grams ng ating white sugar, at 1/4 teaspoon ng asin at 1/4 teaspoon ng lemon yellow. At ito po yung ating flavor. Maglagay lang po tayo dito ng half sachet lang. Kunti lang yung kunin natin or half lang dito. At maglagay lang po tayo dito ng 1 1/2 cup ng ating evaporated milk. Pwede din yung fresh milk yung gamitin natin. At haluin natin ito. Tunawin lang muna natin yung ating cornstarch. At pagkatapos nun, dito sa ating kawali ay magpakulo muna tayo ng 2 cups na tubig. At pag kulong-kulo na po yung ating tubig, ay pahinaan muna natin yung ating apoy ng ating kalan. Ilagay lang po natin dito sa mahina lang. At pagkatapos ilagay na po natin yung ating tinunaw na cornstarch. At continue lang po talaga sa paghalo mga ga hanggang sa ito'y lumapot. At nang lumapot na, ilagay ko lang po dito yung 115 grams po natin na pineapple tidbits. At i-mix lang po talaga natin ito mga ga. At pagkatapos nang na-mix na po natin, ay patayin na po natin yung apoy ng ating kalan. At pabayaan lang muna natin ito ditong lumamig. Bali gagawa na po tayo ng ating dough. So dito sa ating dough, gagamit lang po ako ng 1 kilo ng first class flour. At dito ay gagamit po ako ng apple instant dry yeast. At maglagay lang po ako dito ng 1 tablespoon at half tablespoon ng ating bread improver. And then mix lang po natin yan. Gawa lang po tayo dito ng wheel sa gitna at ilagay na natin dito yung 1 tablespoon po natin na rock salt, 1 cup na light brown sugar at 1 tablespoon vanilla at 2 piraso na medium na itlog. At maglagay tayo dito ng 2 cups ng evaporated milk. Tunawin muna natin yung ating mga dry ingredients bago po natin unti-unting basain dito yung ating harina. At sa mga palangga po natin na matagal na pong nagsubaybay ng ating mga video at matagal ko na pong followers ay itong ating recipe ng ating donut or yung ating timplada na ito ay sa olado or kabisado na po talaga nila. Pero hindi po ako magsasawang i-explain ito. I-demo po yung ating dough na ito para po sa mga bago po nating followers, para po sa mga baguhan, para po sa hindi pa nakita yung ating mga video. At dito pinagsama ko lang yung margarine at saka shortening na 3/4 cup. Pwede naman tayong gumamit dito ng puro margarine, pwede ding puro shortening, at pwede din na pure butter yung ilagay natin dito. At yung aking dough na ito ay pinadaan ko lang po ito sa aking dough roller machine. Kayo mga ga, pwede nyo talagang masahin lang na manu-mano hanggang sa mapakinis po ninyo yung inyong dough. Siguraduhin nyo lang na makinis talaga yung ating dough. At pinutol ko lang po ito sa 30 grams. Pagkatapos ko yung putulin ay diniritso ko na yan pinigura at pagkatapos kung pigurahin ay agad ko na yang nilagyan ng ating palaman. Nasa 3/4 tablespoon po yung nilagay ko dito ng ating palaman at siguraduhin lang po talaga natin na siradong-sirado po yung pinagdugtungan ng ating dough para po hindi siya bumubukaka pag ito'y ating niluto na sa mantika. At kung gusto naman kayong gumawa dito ng kalahating kilo lang ng harina ay hatiin mo lang yung recipe ng ating dough na 1 kilo at yung ating recipe ng ating palaman ay hatiin mo lang kasi yung ginawa po natin na palaman na ito ay katamtaman po ito or tamang-tama lang po talaga ito sa ginawa po natin 1 kilo na dough. At yung ating mga plancha na pagsalansanan po natin dito or yung ating paglalagyan ay magdas lang po tayo ng harina para hindi dumikit yung ating dough at pwede ding banyahan po natin ng shortening. At palsahin lang po natin ito mga ga ng 1 oras at kalahati bago po natin ito lutuin. Depende din sa ating room temperature. Basta palsahin lang po natin ito at wag lang masyadong palsahin. At ito na mga ga ay pagkalipas ng 1 oras at kalahati ay niluto ko na po yung ating dough sa katamtaman lang pong apoy ng ating kalan para hindi naman masunog yung ating donut. At pagkatapos kong naluto lahat yung ating donut ay ito po yung ating pang-coating po natin. Gagamit lang po ako dito ng bread powder o yung toasted po natin na dinurog at sinala ng pino. Ito po yung ating gawing pang-coating. At yung iba dito ay ito po yung gawin nating pang-coating. Ito mga ga ay niluto po ito na harina na sinala po natin at saka yung powdered milk. Pinaghalo ko yung harina na naluto
po at saka yung ating powdered milk. Ito po yung isa din sa gagamitin po nating pang coating. Kasi medyo marami po yung nagawa po natin. Sa 1 kilo po natin ay nakagawa po tayo dito ng 64 pieces sa tag 30 grams na putol ng ating dough. At ang bintahan po dito mga ga ay 7 pesos. Ay depende na din yan ho sa ating kusting. Tayo magkusting lang bago po tayo magbinta. At hanggang dito lang mga ga yung ating video. Magkita-kita po tayong muli. Ito pong muli ang inyong Kainday Tinapay. Maraming salamat at bye-bye!